Good morning po muli sa inyong lahat at patuloy po tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon na kung saan paano ba ako magsuserve katulad ng ating Panginoong Hesus. Last time po, kahapon po aralan po natin na to serve like Christ is to be available. So we have to pause po. Kailangan po natin mag-isip na kailangan natin mag-pause tayo sa ano man ang ginagawa po natin. Unang-una po, paano tayo magpo-pause? Kailangan niyo magkaroon muna ng compassion. Kagaya po ng nakita po natin kahapon, 'di ba? Doon po sa Matthew 20:30, sabi dito, meron dalawang tao na nakita ang Panginoong Hesus na bulag po sila at sumigaw itong dalawang tao na, "Lord, have mercy on us." So ang Panginoong Hesukristo, siya po ay huminto. Ano po ang ginawa po niya? Hindi lang siya huminto at nagpakilala, kung hindi siya po ay nagpagaling. Kasi tinanong niya, "Anong puwede kong gawin sa inyo? Anong puwede kong maitulong sa inyo?" So ang Panginoong Hesus ay nagpagaling po nung time na yun. So tayo po ay kailangan hindi lang maging available, tignan po natin ano yung maitutulong natin. Sa simbahan po, anong maitutulong natin sa simbahan? Anong maitutulong natin sa ating kapwa? Anong maitutulong po natin sa ating komunidad? Anong maitutulong natin sa ating mga kumpanya o mga eskuwelahan na kung saan nandoon po tayo? Meron po tayong maibibigay. Ang kailangan lang po, magkaroon tayo ng puso na kagaya ng Panginoong Hesukristo. Hindi siya pumunta rito para paglingkuran. Siya po ay pumunta rito para maglingkod. Gano'n din po tayo bilang mga mananampalataya, katulad ng Panginoong Hesukristo, dapat tayo po ay pumunta kung saan man lugar tayo naroroon para maglingkod at hindi paglingkuran. So may mga balakid po tayong nakita kung saan hindi nagiging available ang karamihan because number one, yung self-centeredness. Pangalawa, yung kailangan maging perpekto muna sila. At ang pangatlo, yung materialistic po, yung mga materialism. Gusto nilang kumita muna ng kumita bago sila mag-serve. Hindi po, meron pa nga po ako na naririnig o mga nakakwentuhan na kailangan muna nila mag-abroad, mag-ipon, para pag-uwi daw nila makatuo. Kaya habang sila nasa abroad, na makapag-donate sila sa mga ministries o gawain po ng Panginoon, na kung saan yung kanilang pong mga kinikita, mga pera, ay mai-share po nila. Sabi ko, hindi yun ang plano ng Panginoon. Ano man meron ka ngayon, 20 pesos, 100, 1,000, ano mang halaga yan, hindi yan tinitignan ng Panginoon gaano kaliit o gaano kalaki. Ang importante yung puso po natin. Are you willing to serve? Are you willing to give? Hindi po yung makukuha muna natin. That's why the Lord says in Luke 16, you cannot serve God and money. O piliin lang po muna natin ang Diyos muna. Magtrabaho tayo. Pagpapalain ng Panginoon ng trabaho natin kung inuuna po natin ang Panginoon. Ang pangalawa po, paano tayo maglilingkod sa ating Panginoon na katulad ng Panginoong Hesukristo ay yung pagiging grateful po natin. Marami po kasi ginawa na ang ministry o ginawa na yung pagse-serve nila is because of obligation. Ayaw po ng Panginoon yun. Nakikita po ang puso po natin ng Panginoon. Kailangan meron tayong heart of gratitude. Attitude of gratitude in serving God. At dahil nga po dito, tignan po natin ang salita ng Panginoon dito po um, sa Bible na verse na ito, na kung saan binuhay ng Panginoong Hesus si Lazarus, yung kanyang kaibigan. Ito po ay matatagpuan natin, sabi dito, "So they rolled the stone aside, then Jesus looked up to heaven and said, Father, thank you for hearing me. You always hear me, but I said it is out of loud for the sake of all these people stand here so that they will believe you who sent me." Ito po ay makikita natin sa kung saan si Kristo po ay merong kakayahan naman magpagaling. Magpagaling. Kaso hinintay niya yung time na mag-step muna siya ng ilang araw. Hindi niya pinuntahan yung kanyang kaibigan, yung matalik niyang kaibigan na si Lazarus. So talagang namatay po talaga si Lazarus. Pero alam niyo po ba ang maganda rito? Nung siya po ay pumunta doon sa bangkay o sa libingan ni Lazarus, siya po ay nanalangin sa Ama. Alam naman niya na sabi nga dito, "Father, I thank you for hearing me." Naririnig ng Ama, ng kanyang Ama sa langit, ang kanyang mga panalangin. Pero sinadya talaga ng Panginoon na kung saan sabi niya rito, "I said it loud for the sake of all these people that they may believe na ikaw ang nagpadala sa akin." Kaya po mga kasama, unang-una nakita ko po dito, yung pagpapasalamat natin lagi sa Ama. Bakit po? Lahat po tayo maglilingkod sa Lord kung talagang interesado tayo maglingkod sa Lord. Pero dapat magkaroon tayo ng pusong magpapasalamat. Lord, salamat po the opportunity to serve you.
Kaya tulungan niyo po ako na makita yung paglilingkod ko, makita ng tao ang paglilingkod ko po sa inyo na kung saan ito po ay mabibigyan ka ng kaluwalhatian. So nakita niyo po rito sa verse 42, may intensyon ang Panginoon Hesukristo na makita ng tao dun sa paligid na yon, dun sa time na nasa libingan si Lazarus, 'di ba po? Na maniwala ang tao na si Hesukristo ang pinadala o sinugo ng Diyos Ama. So mga kapatid, ito po yung tinatawag nating hindi lang pasasalamat, kundi meron tayong tinatawag na intensyon. Intensyon natin tulungan talaga, hindi dahil napilitan lang tayong tulungan sila. Intensyon na maglingkod sa Panginoon, hindi lang napilitan kasi sinabi ni pastor o sinabi ni leader na tayo ay maglingkod. No, kailangan natin meron tayong puso, may compassion, meron tayong intensyon na mag-serve at maging pasalamat, ano man ang sitwasyon mo. Hindi mo kailangan maging maganda ang buhay mo muna bago ka maglingkod. Kailangan magkaroon ka laging pusong magpasalamat in serving God. In Psalms 100 verse 2 sabi dito, serve the Lord with gladness. The truth is a lot of people don't serve God with gratitude. They serve God out of fear, out of duty. Yan po yung binabanggit ko kanina. Yan po yung katotohanan na nakikita ng karamihan. They serve God out of fear. Kasi nga, Diyos siya. Out of duty kasi obligasyon yun. Hindi. Kailangan tayo ay maglilingkod kay Lord ng masaya. Bakit ba? Ano ba yung barriers of being grateful? Ano ba yung mga hadlang? Bakit hindi tayo nagiging grateful? Number one, kino-compare natin ang sarili natin. Comparing with others. Sabi ng Romans 14 verse 4, who are you to criticize someone else's servant? The Lord will determine whether his servant has been successful. It is God who will determine. It is God who will judge. This is only an encouragement for us, brothers and sisters, na kung saan tayo po'y mag-serve sa Lord with grateful heart. Hindi naman po pwede ako mag-decide o mag-judge sa inyo kung paano kayo nag-serve kay Lord. Masaya ba kayo or out of duty? But the Lord sees the heart nung sino po yung lilingkod sa Kanya ng masaya siya. So, sabi nga po dito, wag nating i-compare. Siya mas may time siya sa Lord, siya mas magaling siya mag-serve kay Lord, mas may talent siyang kumanta, may talent siyang mag-gitara, may talent siyang tumugtog. No, brothers and sisters. Ano man ang talento mo, ano man yung binigay sa yung time, opportunity, you can serve. Diba po? At mayroong pasalamat doon. Huwag mong tignan yung sarili mo sa kapwa mo. Ang tignan mo, ano yung kanong kakayahan ko na mibibigay ko yung the best na mibibigay ko kay Lord as of now. Because when you give it to God with your heart, ano man yan, maliit man yan o malaki man yan, si Lord na magbibigay sa inyo ng reward doon. At ano man maliit yan, if you are faithful in at being grateful kay Lord, magiging thankful ka kay Lord, ano man liit yan, God will grant you more. At habang lumalaki yan, nakikita mo na sa sarili mo, wow, ganito na yung binibigay sa akin ni Lord. Amen? So don't compare. Don't criticize. Amen? Number 2 barriers is wrong motibo, wrong motives, mga maling motibo natin. So Matthew 6 verse 1 sabi dito, when do you do good deeds, try not to be show off. Huwag kang mag-show off, huwag mong ipakita sa lahat. Kaya nga sabi ng sinabi sa Bible, na kung ano man tunulong ng kanan mo, huwag mo na ipakita doon sa kaliwa mo, kaliwang kamay mo. So if you do, you won't get a reward from your Father in heaven. Pag naging show off ka, maling motibo, wala kang reward kay Lord. Wala kang reward sa ating amang nasa langit. Diba? Sayang ang effort. Kaya kailangan maayos na. Kaya po natin binibigay itong salita ng Panginoon just for you to be encouraged na hindi tayo dapat sa tao nagsiserve, kay Lord. Amen? Kay Lord, kasi si Jesus Christ, kay Abba Father siya nagsiserve. So, wag kang magpakita o wag kang show off doon sa mga taong nasa paligid mo. Kailangan maging magaling ka. Kailangan pag nag-share ka ng good news, kailangan fluent ka, kailangan mayaman ka. No, ano man meron ka, brothers and sisters, kahit na nauutal ka, kahit na may mental block ka, share mo. Kahit na piso lang yan o kahit na barya lang yan, i-share mo. Ano man na meron ka, i-share mo yan. Amen? Yun ang motibo ng paglilingkod natin sa ating Panginoon. Hallelujah.
So, patuloy tayo sa ating pong series bukas. Bantayan po ninyo, subaybayan ninyo itong ating pag-aaral kung paano tayo magse-serve kay Lord. I hope may natutunan tayo. Muli, ang ating pong natutunan, number one, kailangan maging available ka. Huwag magkaroon ng centeredness, self-centeredness. Number two, kailangan magkaroon tayo ng grateful heart. So meron pa tayong dalawang points po na pag-aaralan po sa susunod na mga araw. So patuloy niyo pong subaybayan ito. Manalangin po tayo. Hallelujah. Salamat po aming Ama sa lahat ng itinuturo po ninyo. Pagpalain po ninyo ang bawat isang nakikinig. Tunay nga Lord God, tanggalin po ninyo ang salitang busy sa lahat ng mga kapatid ko na nananampalataya sa'yo. I pray, Lord God, na magkaroon sila ng time, availability, and also a heart na magpapasalamat lagi sa'yo. A grateful heart, Panginoon. At tunay nga, Lord God, hindi sila magsuserve out of obligation dahil may takot sila sa'yo o dahil ito'y duty nila sa'yo, Panginoon. No, I pray, O God, that they will have a heart yung pong masaya sila. Meron silang pagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Muli, salamat sa lahat ng ito. Pagpalain niyo pong bawat isa sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. So God bless you. Kita-kita po tayo muli.